Ito po, ito po yung nasusulat na ang Diyos ay lumikha ng mga Diyos. Sa Tagalog po, Proverbs 8 ay Kawikaan 8:22-31. Sa lahat ng nilikha ni Yahweh, ako ang siyang una. Noong una pang panahon, ako ay nalikha na. Matagal ng panahon nang anyoan niya ako. Bago pa nalikha at naanyo itong mundo. Wala pa ang mga dagat nang ako'y lumitaw. Wala pa ang mga bukal ng tubig na malilinaw. Wala pa ang mga burol, ganon din ang mga bundok. Nang ako ay isilang dito sa sansinukob. Ako muna ang nilikha bago ang lupa at bukid, nauna pa sa alabok at lupang daigdig. Wala pa ang mga burol, ganon din ang mga bundok. Nang ako ay isilang dito sa sansinukob. Ako muna ang nilikha bago ang lupa at bukid, nauna pa sa alabok at sa lupang daigdig. Nang likhain ng mga langit, ako ay naroroon na, maging nang ang hangganan ng langit at lupa'y italaga. Naroon na rin ako nang ang lupa ay ilagay, at nang kanyang palitawin ang bukal sa kalaliman. Nang ilagay niya ang hangganan nitong dagat, nang ilagay niya ang hangganan nitong dagat, nang ang patibayan ng mundo ay ilagay at itatag. Ako'y lagi niyang kasama at katulong sa gawain. Ako ay ligaya niya at sa akin siya'y aliw. Ako ay nagdiwang ng daigdig ay matapos. Dahil sa sangkatauhan, ligaya ko ay nalubos. Yan po mga kapatid. Ayon sa Biblia ay lumikha po ang Diyos ng mga Diyos. Sa Proverbs 8:22-31 po ito nasusulat. Hindi po ito nangangahulugan na ang Diyos ay mahina o walang kakayahan. Nais ko pong ipaliwanag sa inyo na ang Diyos na nag-iisang Diyos ay lumikha muna ng mga Diyos na wangis niya, katulad niya, na makapangyarihan at kayang lumikha ng sanlibutan. Meaning, ibinigay niya ang lahat-lahat sa Diyos na ito na lilikhain niya. Yun nga po si Adan at si Jesus. Ang espiritu ni Adan, yun po yung espiritu ng Diyos. Yung espiritu ng Diyos na si Jesus, nasa langit pa ho noon. Magkasama po sila ng Ama sa langit. Si Adan po ang mauunang manirahan sa kalupaan na nilikha nila. Kaya nga po sa kalawakan, nandun po nasusulat na sa Genesis 1:1. Nandito po. Genesis 1:1. Ang kasaysayan ng paglikha. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman. At kumikilos ang espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Yun nga po, Panginoon. Yun nga po mga kapatid. Yung espiritu ng Diyos sumasa ibabaw po ng tubig. Yun po ang espiritu ni Adan. Kaya nga po, ipinaliliwanag ko po sa inyo na tama po ang sinasabi ni Ben Nalus. Ito pong espiritu na to ng Diyos na to, ito po ang plano para manirahan sa tao na gagawin nila, na ayon sa Biblia, gagawa sila ng tao sa nasusulat po ito sa sinasabi ng Diyos sa Genesis 1:26. At sabi ng Diyos, at sinabi ng Diyos, pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon likhain natin ang tao ayon sa ating larawan. Yun po. Kaya nga po, etong espiritu ng Diyos na to na nasa Genesis 1:1, Genesis 1:2 hanggang 3, ito pong espiritu ng Diyos na to, una po itong mananahan sa katawang lupa ni Adan na nanggaling sa alabok. Kaya nga po yung sinasabi po na pinagdidebatehan nila ni Bro Eli at ni Ben Nalus, nasan ba ang Diyos habang nililikha ang sansinukob? Kung tatanungin ni Bro Eli, kung yung ama ba ay, kung sa ama niya ba ito itutukoy? Yung ama po nasa langit pa, nandun sa tinatahan ng lupa, kasama si Jesus.
Samantalang yung Espiritu ng Diyos na nilikha niya, nandun po yun sa kalawakan na. Tama po, sumasaibabaw ng tubig kasi po, ang kalawakan po natin ayon sa observable universe, paaring may mga tubig po dyan na hindi pa na didiskubre ng siyensya. Kaya po yung kung tutukuyin po natin na sumasaibabaw ng tubig sa observable universe na tinatawag na buong tanaw ng abot ng talino ng tao, sa observable universe, yung labas po nito hindi pa po naaarok ng tao to, pero meaning meron pa itong mga bagay na hindi pa nadidiscover ng tao. Maaring may tubig po ito, o kaya kung mga star o mga planeta, maaring magkaganon. Kaya nga po sa debate nila Bro Eli ni Ben Nalos, tama po si Ben Nalos, yung Espiritu ng Diyos na sumasaibabaw ng tubig, nasa kalawakan na, kasi inilagay na ng Diyos yun doon. Tapos, kung tatanungin nga po ni Bro Eli, yung Ama, nasa langit po yun. Ibig sabihin, nasa labas po ng kalawakan. Wala po siya sa kalawakan. Yun nga po yung si Jesus at yung Ama, magkasama sila doon. Di ba po, malinaw po mga kapatid? Ano po, maunawaan nyo po na meron pong tatlong Diyos sa sanlibutan ito na nagkaisa at nagtulungan para makabuo ng sansinukob. Kasama na po doon ng tao at lahat ng bagay na nabubuhay doon. Bali po, meron po tayong Holy Trinity. Tama po yung Holy Trinity na yan. Merong isang Diyos na tagapaglikha at lumikha po ito ng dalawang Diyos ayon sa Biblia. Salamat po mga kapatid.